Martinez POV. Hindi ako papayag. Hinding-hindi ako makakapayag na may ibang babae ng paglaanan ng panahon, ang lalaking mahal ko. Sigaw ko pagpasok ko sa aking silid sa mansyon ng aking ama, kasabay ang pagbato ng aking bag, at paglandas ng luha sa aking pisngi. Kitang-kita ko kung paano tingnan ni Lucas ang waitress na yon. Punong-puno ng pagmamahal. Mga tinging dati ay para sa akin lang, at namimiss ko na iyon. Namimiss ko nang may taong maglaan sa akin ng pagmamahal. Ng tunay na pagmamahal. Napasalampak ako sa sahig habang patuloy ako sa pag-iyak. Sising-sisi ako dahil mas pinili kong sundin ang ama ko, kaysa sa lalaking mahal ko. Sising-sisi ako. Dahil mas pinili ko ang marangyang buhay, na kayang ibigay ng aking ama at pamilya ni Narciso, kaysa ang mahirap at simpleng pamumuhay kasama si Lucas. Kung maibabalik ko lang ang nakaraan, ay hinding-hindi ko pipiliin ang buhay ko ngayon. Buhay na pariwara at walang direksyon. May asawa ngunit walang pamilya. Naging sunod-sunurin sa mga gusto nila, kaya mas pinili kong sirain ang sarili ko, na akala ko ay wala silang kaalam-alam, iyon pala. Ay pinapanood lang nila ako habang tuluyang nawawalan ng saysay ang lahat-lahat sa akin. Tumayo ako mula sa sahig, at nahiga sa aking kama, saka huminga ng malalim. Si Lucas na lang ang natitirang pag-asa ko. Kailangan ko siyang mapaibig muli. Nagawa ko yun noon at magagawa ko ulit yun ngayon. Kailangan kong malaman kung kanino ibinayad nila Ronaldo ang Alexa na yon. Sigurado akong pinagpapasasaan lang din siya ng kung sino man iyon. Hindi na nabanggit sa akin ng bagong boy sa mansyon ni Narciso, ang tungkol sa inutangan niya na sindikato o kung anuman. Basta isa lang ang alam ko, napasa kamay si Alexa ng mga walang kwenta, at halang ang mga bituka na tao. Napag-alaman ko rin na namatay ang mga magulang ng babae, kaya napunta silang magkapatid sa poder ng pamilya ni Ronaldo. Aalamin ko ang lahat at sisiguruhin kung may makukuha akong magiging dahilan, para tuluyang kalimutan ni Lucas ang hampas lupang iyon. Kasunod na araw, ay pumunta ako sa bahay ng asawa ko, para makausap si Ronaldo, ngunit hindi ko inaasahan na nandoon din si Narciso, na inakala kong nasa Manila at sinamahan ang ama niyang tatakbo din sa susunod na halalan. I thought, hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil bigla na lang niya akong sinampal. Kakapasok ko lang ng bahay, at hindi pa man ako nakaabot sa living room. Malandi ka, sigaw niya, saka ako sinampal ulit sa kabilang pisngi. Ang sakit-sakit, at kahit na gusto kong umiyak ay pipigilan ko ang aking sarili. Hinding-hindi ako iyak sa harap ng demonyong ito. Hinawakan niya ako sa buhok, at saka itiningala sa kanya. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit. At nanginginig ang panga, hindi ko alam ang dahilan niya kaya naman nanlaban ako, at pilit na kumawala sa kanya. Ang lakas ng loob mong magmakaawa sa lalaki mo na balikan ka, tapos ay binitawan niya ako pahadjes, dahilan para sumubsob ako sa sahig. Anong akala mo, hindi makakarating sa akin ang kakirihan mo? At anong napala mo? Wala. Sigaw pa niya sabay lapit at akmang sisipain niya ako, ngunit bigla na lang itong huminto. Hindi ko alam na pinapasubaybayan mo ako, ganun ka ba kay-tekat na maiputan? Natatakot kang gawin ko sa'yo ang ginagawa mo sa akin. Sigaw ko sa kanya nang inisihan lang niya, habang sinubukan ko namang tumayo. Sa tingin mo ba ay ganun? Hindi ako mag-aaksaya ng tauhan, at pera para bantayan ka dahil wala akong pakialam, kung ano man ang mangyari sa'yo. Hindi ko rin kailangang may magbantay sa bawat kilos mo, dahil ang mga tao sa paligid, ay sapat na para makarating sa akin at sa ama mo ang mga pinaggagawa mo. Tingnan natin kung ano ang gagawin sa'yo ni Senator, pagbalik niya mamaya. Bigla akong kinabahan dahil sa sinabi niya. Kung si Narciso ay kaya pang magtimpi, hindi ang aking ama. Wala siyang pakialam ano man ang kahinatnan ng itsura ko, basta ang mahalaga ay masaktan niya ako. Tumayo ako at sakto naman na nakarinig kami ng ugong ng sasakyan mula sa labas, dahilan para mapatingin ako sa main door. Martina, sigaw agad ni Senator Arturo pagkakita sa akin, kaya naman grabe na rin ang naging takot ko. Inilang hakbang niya ang pagitan namin, bago ko naramdaman ang paglapat ng kamao niya sa mukha ko. Nagpasuray-suray ako dahil sa hilong naramdaman ko, at paghawak ko sa bandang ilong ko, ay naramdaman ko ang sakit pati ang pamamasa nun. Nang tingnan ko ang aking kamay ay may pulang likido nang nakakapit doon.
Walang hiya ka talaga. Sigaw niya pa ulit habang palapit sa akin. Dad, please stop, sabi ko habang nakataas ang aking mga kamay. Mabilis akong lumuhad sa harapan niya, habang pinagkikiskisan ang aking mga palad, tila nagdarasal na nakaumang sa kanya tanda ng paghingi ko ng tawad. I'm sorry, Dad. Hindi ko na ulit gagawin, please, maawa ka. Pero hindi niya ako pinakinggan, dahil sinipa niya ako sa mukha, dahilan ng pagbagsak ko sa sahig. That's enough, Senator. Narinig kong sabi ni Narciso. Kasalanan ko ito dahil hinayaan ko siyang gawin ang gusto niya. Akala mo ay mabait na tao ang demonyong si Narciso, kung makawat sa aking ama, habang sinubukan kong bumangon ngunit hindi ko magawa, ngulit muli ay bumabagsak ako sa sahig. At ano ang naisipan mo, Narciso? Asawa mo siya, dapat ay nahahawakan at napapasunod mo siya, sa lahat ng gusto mo. I'm sorry, Senator. Sisikapin kong maisaayos siya at huwag nang magbigay ng kahihiyan sa'yo. Wala akong pakialam kung anong klase ng pagsasama meron kayo, ang hindi ko gusto ay yung maapektuhan ako sa mga ginagawa nyo. May diin ang salita ni Dad, at alam kong hindi iyon nagugustuhan ni Narciso. Pinagtityagaan lamang niya ang aking ama, dahil na rin sa tulong na ibibigay nito para sa kandidatura ng kanyang ama. Tandaan mo, kailangang manalo ng ama mo sa pagka-bise-gobernador, para masiguro ang pagiging gobernador niya sa susunod na halalan, iyon lang at umalis na rin ang aking ama. Naglakad naman palapit sa akin si Narciso, at saka iniangat ang aking mukha upang tumingin ako sa kanya. Mas maganda kung makita mo ang itsura mo ngayon sa salamin, tapos nun ay hinawakan niya ako sa buhok, at saka kinaladkad papunta sa kanyang opisina, na nasa first floor lang din. Araoy! Araoy! Sigaw ko kahit na masakit na rin ang aking bibig, dahil sa pagtama ng sapatos ni Dad nang sipin niya ako kanina. Nakita ko ang ilang katulong na nakatingin sa amin, ngunit alam ko rin na kahit gusto nila akong tulungan, ay wala rin silang magagawa. Iyon ay kung gusto nila, alam ko rin naman kasi na hindi nila gagawin iyon, dahil na rin sa mga masasakit na salitang banibitawan ko sa kanila. Pagpasok sa opisina, ay binalandre na naman niya ako, kaya naman nasa sahig pa rin ako at nakaluhod. Iniangat ako ni Narciso, at isinampapad-apa sa center table na gawa sa Nara, bago inililis ang aking damit. At sa pilitan akong inangkin ng walang hiya kong asawa. Alam kong ikaw lang ang may gusto sa Lucas na yon, Martina. Alam kong ikaw lang ang naghahabol, pero sisiguraduhin ko pa rin sa'yo, na may kalalagyan ang lalaking iyon, naiintindihan mo. Galit niyang sabi, habang patuloy pa rin akong inaangkin. Isinusumpa ko ang Alexa na iyon. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito, kung hindi niya inakit si Lucas. Kung hindi ko sila nakitang masayang kumakain kagabi, hindi sana nangyayari sa akin ito. Gagantay ako sa babaeng hampas lupang yon. Alexa's POV. Masayang masaya iko sa relasyon hamon ngayon ni Lucas. Pakiramdam ko ay sobrang close na kami, at super extra sweet na rin siya sa akin. Alagang-alaga niya ako, at hindi niya talaga ako pinapabayaan. Sa kabila ng nangyari sa restaurant, ay naging masaya pa rin naman ako, kaming dalawa actually. Nakatulong din sa paggaan ng sitwasyon yung pagdala niya sa akin sa park. Gulat na gulat ako ng gabing iyon, dahil halatang pinaghandaan ni Lucas iyon. Mula sa sapin hanggang sa pagkain kahit na pawang mga snacks lang naman iyon. Yung biglaang dinner date namin na yon, ay isa ng malaking surpresa para sa akin, paano pa kaya yung pagpunta namin sa park. Naiyak ako sa pinanood namin na mukhang luma na, pero tumagos pa rin sa aking puso. Hindi ko rin akalain na ganong klase pala ng pelikula ang gusto ng isang marahas, at napaka-astig na si Lucas. Araw ng Sabado at wala akong pasok sa online class ko. Nasa poolside kami ni Lucas, at nag-aalmusal nang dumating si Lester. Kain na, yaya ko sa kanya. Alam ko naman kasi na okay lang iyon sa bruskong lalaking katabi ko ngayon, dahil alam ko na rin na magkaibigan sila. Gutom na talaga ako sabi naman ni Lester sabay upo sa katapat ko na upuan. Boss, nabanggit ko na kay Miko, tuwang-tuwa ang bata. Napamaang ako sa sinabi ni Lester, kaya naman. Napatingin ako kay Lucas. Pinasabi ko kay Lester, na sabihin sa kapatid mo na pupuntahan mo siya pag off mo sa trabaho. Talaga,
Nanlalaki ang aking mga mata nang tanungin ko si Lucas, at tumango naman ito na akala mo'y wala lang sa kanya, pero kitang-kita ko rin naman ang bahagyang pag-angat ng gilid ng kanyang mga labi, na ibig sabihin ay nakangiti siya, ayaw lang ipahalata. Hinawakan ko ang magkabila niyang pisngi, at saka ko siya ginawaran ng mabilis na halik, matapos akong tumayo sa kinauupuan ko. Thank you so much. Ang masaya kong sabi. Ang papansin na pag-ubo ni Lester. Bigla ko tuloy binitawan ang pisngi ni Lucas na. Ngayon ay titig na titig sa akin, habang pabalik ako sa aking upuan. Na-excite lang ako, sabi kong nakangiti, at sinimulan na ring pamulahan ng mukha, matapos kong ma-realize na nakakahiya pala ang ginawa ko. Huwag mong pansinin si Lester, inggit lang yan. Biglang naibuga ni Lester ang juice na iniinom niya, matapos iyong sabihin ni Lucas, buti na lang at hindi sa mukha ko iyon napunta. Lester, sorry naman, kung ano-ano kasi ang sinasabi mo. Kahit sino naman ay ganito din ang magiging reaksyon, sagot ng lalaki. Bakit hindi ba totoo? Tanong ni Lucas. Bakit ako mainggit ever? Tanungin ng kaibigan niya. Hanggang sa magpalitan na sila ng mga salita, habang ako naman ay nanonood, at nakikinig lang sa kanila. Para kasi silang mga bata na nag-aasaran, at hindi ko maiwasang ipagdasal na sana ay ganito na lang kami. Yung simple at masaya. Maiwan ko na nga lang kayo dyan, at baka lang gamen pa ako. Tumayo na si Lester at umalis, dala ang isang sandwich habang nakasunod naman ako ng tingin. Iiling-iling pa ako nang mapagawi ang tingin ko kay Lucas, na sa akin din pala nakatuon ang mga mata. Bakit? Takang tanong ko dahil halos hindi ito kumukurap. Masaya ka? Tanong ni Lucas. Oo, hindi ko inaasahan na papayagan mo akong pumunta at makita si Miko. I let you meet your best friend, hindi mo pa rin naisip, na pwede kong payagan kang makita ang kapatid mo. Iba naman kasi si Selena, malaki na siya at tsaka. Lahat sisikapin kong maibigay sa'yo, baby. I promise to do everything na makakapagpasaya sa'yo, habang nasa piling kita. Inabot ni Lucas ang aking mga kamay, at sa kamarahang hinagod iyon. Nakaramdam ako ng kakaibang kiliti, kahit na nga alam kong ginagawa niya iyon hindi upang akitin ako, hindi upang maparamdam sa akin ang sinseridad niya. Salamat, Lucas. Ngumiti siya sa akin bago ako nagpatuloy. Pero hindi mo kailangang gawin, o ibigay ang lahat ng makakapagpaligaya sa akin. Kasi kung iyon lang ay baka mahirapan ka, tao lang ako, at pwedeng isang iglap ay maramdaman ko na lang, na marami na akong gusto na sa tingin ko ay ikasisiya ko, sapat na sa akin na alam kong nandyan ka lang sa tabi ko. Para kahit hindi okay ang lahat, ay maramdaman kong may karamay ako. Yun sapat na sa akin iyon. Ngumiti si Lucas sa akin, at saka ako ganiya patayo para paupuin sa kanyang kandangan, na ginawa ko. Naman. Hinawakan ko siya sa pisngi at saka hinalikan na kanya rin namang tinugon. Saglit lang iyon. Pero sinikap ko na maramdaman niya ang aking damdamin para sa kanya. Kahit ano pang sabihin mo, hindi magbabago ang pangako ko sa'yo, dahil wala akong hangad ngayon kung hindi ang mapasaya ka, and that's final. Huminga ako ng malalim at saka ngumiti kasabay ang marahan na pagtango. Ito naman ang paraan ko ng paggalang, at pagsuporta sa kanya. Yung pumayag sa isang bagay na gusto niyang gawin, na alam kong hindi naman namin ikakapahamak. Tuesday at wala akong pasok sa trabaho. Dapat sa Thursday pa ang off ko, pero nakipagpalit sa akin si Benedict, at gaya ng sinabi ni Lucas, ay papunta na kami kay Miko. Hindi ako mapakali habang nasa biyahe, nasabi niya ay saglit lang naman daw, sadya lang kasi talagang malaki ang property niya, kaya parang nalulula ako. Pinagpapawisan ang aking kamay dahil matapos ang ilang buwan, ay magkikita na kami ng kapatid ko ng personal. Nakikita ko naman siya sa video call, pero iba pa rin naman kung face-to-face diba? Bakit mukha kang kabado dyan? Takang tanong ni Lucas, habang nakapulupot ang kanyang kamay sa aking baywang, at ako naman ay nakasandig syempre sa kanya, habang hawak ng kanang. Kamay niya ang kanang kamay ko rin, at banayad na hinahagod ng kanyang hinlalaki. Kasi nga ngayon ko lang ulit makikita ng personal ang kapatid ko. Bakit kasi hindi mo sinasabi sa akin, or hindi mo ako niyayang puntahan siya? Tanong naman niya. Kaya naman tiningala ko siya bago ko inikutan ng aking mga mata. Bakit?
Tak ang tanong ni Lucad. E paano ko naman masasabi iyon sa'yo noon, kung naiisip ko na hindi mo ako papayagan? Hindi ko nakasalanan yon, kung hindi ka marunong gumamit ng asset mo, sabi naman ni Lucas na nakangisi, kaya naman kinurot ko siya sa tagiliran, gamit ang kaliwa kong kamay, na pansamantala niyang binitawan, dahil hinagod niya ang kaliwa kong tagiliran. Araoy! Bulalas niyang nakatingin sa akin kasabay ang pag-igtad niya. Tinitigan ko naman siya ng masama, dahil sa sinabi niya gayong may kasama kaming driver, na siguradong narinig siya. Ilang saglit lang at tumigil ang sinasakyan namin, sa tapat ng isang bungalow. Bumaba ako ng sasakyan na alalay pa rin ni Lucas, kaya naman feeling prinsesa ako. Magkahawak ang kamay namin, na nagsimulang maglakad papunta sa pintuan. May pathwalk na gawa sa parang white sand. Ewan ko kung ano ang tawag doon, at may palagay akong hindi iyon madulas kapag umuulan. Sa kanang bahagi ay mayroong garahe, na kasya lang ang isang sasakyan. Kumunat ang noo ko dahil sa pagtataka. Bakit walang nakaparada doon? Nagpatuloy kami ni Lucas sa paglalakad, hanggang sa marating namin ang pintuan. Siya na rin ang nagpihit ng doorknob, at napatingin ako sa kanya nang malamang hindi iyon nakalock. Although nasa loob pa rin ito ng property ni Lucas, parang napakahirap namang maging palagay. Pagbukas ng pintuan ay sinalubong kami ng madilim na paligid. Tanging ang liwanag na nagmumula sa labas, ang siyang nagsilbing ilaw namin. Ang bintana ay may makapal na kurtina, kaya naman hindi nakatakataka kung walang liwanag mula sa labas na pumapasok sa loob. Ay, tili ko kasabay ang pagyapos kay Lucas, nang makarinig ako ng pagputok ng kung ano matapos maisara ang pintuan. Parang nalaglag ang puso ko nang marinig ko ang putok na yon, kasabay ang pagpikit ko ay pagyapos kay Lucas. Magtititili na sana ako, kung hindi lang biglang bumukas ang mga ilaw, at makarinig ako ng awitin. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Nanlaki ang aking mga matang nakatingin sa mga taong nasa harapan ko. Ang nasa isip ko habang papunta kami rito, ay makita lang ang kapatid ko, pero hindi ko inasahan na nandito rin si Selena nang ngiti-ngiti sa akin. Happy birthday! Sabay-sabay nilang sigaw, na nagpapitlag sa akin, at nagpabalik sa katawang lupa ko sa kasalukuyan. Mabilis na lumipad ang aking paningin sa katabi kong si Lucas, na nakatingin din sa akin habang nakangiti, na unti-unti ring naglaho at napalitan ng pangungunot ng kanyang noo. You really had no idea what day it was today? Tak ang tanong ni Lucas. Doon ko lang na-realize na birthday ko pala ngayon. Natampol ko ang aking noo bago tumingin sa aking kapatid at kaibigan. Happy birthday Ate Alexa, bati ni Miko, nang makalapit ito sa akin na may hawak ng cake, na may nakasindi pang kandila. Make a wish at blow the candle na bes. Nagmamadali at tila kinikilig na sabi naman ni Selena, na ikinatawa ng aking kapatid. Nakatayo na siya ngayon sa tabi ni Miko, habang si Lester naman ay nasa tabi niya. Sinunod ko ang sinabi ng aking kaibigan, pumikit ako at humiling sa Diyos, bago ko iminulat ang aking mga mata at hinaipan ang kandila. Yehey! Sabay na sigaw nila Selena at Miko, na may kasama pang palakpak. Kain na tayo. Nagsipayagan naman ang lahat, at sama-sama na kaming pumunta sa kusina, kung saan nandoon ang lamesa na may mga handang hindi ko inaasahan. Ate, na-surprise ka ba? Tanong ni Miko nang ngiti-ngiti pa rin. Oo, sino naman ang may plakana nito? Si Kuya Lucas, sino pa ba? Tumingin ako kay Lucas ngunit hinawakan niya ako sa aking ulo, upang ipaling sa pagkaing nasa hapag. Kumain ka na at huwag nang magsalita, baby. Baby daw oh. Ang nangaasar na puna ni Selena, sa endearment sa akin ni Lucas. Ano naman ang masama doon mag-asawa naman sila. Sabat naman ni Miko na ikinapatda ko. Ganon din si Lucas, nang mapatingin ako sa kanya, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Asawa? Tak ang tanong ni Selena. Hindi ko pa naman kasi nasabi sa kanya ang tungkol sa pag-fill out ko ng marriage application, habang si Miko naman ay sinabihan ni Lester, na kasama ko ang aking asawa, nang unang araw na dalhin siya nito dito. Bruha ka, hindi mo man lang sinabi sa akin. Bulalas pa ng kaibigan ko. Alam mo, kumain ka na lang. No, hindi mo ako kinuhang abay.
Bulalas niya na ikinatawa naman ni Miko. Ang bilis ng mga pangyayari, at huwag kang mag-alala, dahil kahit ako ay wala sa kasal nila. Tumingin si Selena sa kapatid ko, at tila takang-taka ito, paano mo naman nasabi na mag-asawa na sila? Sinabi ni Kuya Lester, at pinatotohanan naman ni ate nang makausap ko siya, sagot ni Miko. Mabilis lang ang mga pangyayari, kaya walang seremonyas, sabi ko na lang para matigil na siya. Basta, kapag nagpakasal na kayo sa simbahan, tandaan mo Alexa na ako ang maid of honor mo. Nanlalaki pa ang mga mata ni Selena, na tila naninindek. Oo na kaya manahimik ka na at kumain na tayo. Para wala na siyang masabi pa ay napilitan na lang akong sumang-ayon sa kanya. Nagsimula na kaming magkasiyahan, at nalaman ko na party popper pala ang narinig kong pumutok kanina. Tinuwanan nila ako ng husto, dahil daw sa gulat na itsura ko. Nasa living room na kami at kasalukuyang kumakanta ang aking kapatid sa videoke. Nasa tabi ni si Lester na akala mo ay tatay niya, habang magkatabi kami ni Lucas sa couch na katapat ng kinauupuan nila, at napapansin ko ang manakanak ang tingin ni Selena na nasa bandang kanan ko naman. Alam kong marami siyang gustong itanong, pero sa pagkakatanda ko ay nasasabi ko naman sa kanya, ang mga importanteng bagay. Magkaibigan kami, at alam kong mahal din naman niya ako, kaya naman palagay ang loob kong sabihin din sa kanya kung ano ang nararamdaman ko. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan, para pumunta sa kusina. Sumasandok ako ng pansit, nang maramdaman ko sa tabi ko ang aking kaibigan. Mukhang sweet na sweet kayo ah. Tanong niya sa akin. Napangiti naman ako dahil kahit siya ay nakikita iyon. Ibig sabihin ay hindi ako namamalikmato lang sa ipinapakita sa akin ni Lucas. Ay hala siya oh. Ngiti-ngiti, tuwang-tuwa. Sabi niya pa na naging dahilan upang matawa pa ako. Ikaw naman, lahat na lang napapansin mo. Bes, alam ko yung mga pinagdaanan mo sa kamay ng tita at tito mo. Maniwala ka sa hindi, ang kaligayahan at safety mo at ni Miko, ang tanging hiling ko. Kung hindi lang alam namin nila nanay naguguluhin ka ng mag-asawa na yon, kapag kinupkop namin kayong magkapatid matagal na kayong nakatira sa poder namin, kahit pagaano kahirap ang buhay. Natouched ako sa sinabi niya, pero alam kong totoo iyon. Kapag kasi hindi ako matagpuan ng tiyahin, or ng tiyuhin ko, kapag kailangan nila ng pera ay sa kanila unang nagpupunta ang mga ito. Salamat, Selena at tunay ka talagang kaibigan. Huwag mo akong alalahanin sa ngayon, dahil maayos naman ako pati na si Miko. Nakikita mo naman, di ba? Tumango siya sa akin, at ngumiti kaya nagpatuloy pa ako. Hindi rin ako binabawalan ni Lucas na makipagkita sa'yo, at sa maniwala ka sa hindi, ay hindi ko rin inaasahan na nandito ka ngayon. Siguro ay alam ni Lucas na magiging masaya ka kapag nandito ako. Ganun na nga, iyon din ang nasa isip ko ngayon. Kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo na nandito ka rin, at hindi ka nag-alangang pumunta dito, kahit na alam mo na kung anong klaseng mga tao sila. Ano ka ba? Sinundo ako ni Lester sa school, noong una ay natakot ako syempre. Pero nag-video call sila ni Miko kaya heto ako, hindi na nagdalawang isip pa lalo na nang sabihin nilang surprise birthday party mo nga ito. Syempre dapat ay nandito talaga ako. Nagyakapan kaming magkaibigan, matapos kong masiguro sa kanya na maayos talaga, at masaya kami ni Miko sa piling ni Lucas. Tungkol naman sa aming magkapatid, kahit na hindi kami magkasama sa bahay, ay alam kong pinoprotektahan lang ni Lucas si Miko, sa kahit na anong karahasan na maaari niyang makita, kung kasama namin siya sa bahay. Hindi naman sa walang pakialam sa akin si Lucas, kung makita ko ang mga karahasan na iyon, pero naintindihan ko na kagaya ko, ay ayaw rin niya ang malayo sa akin. Naging masaya ang aking kaarawan. Sa dami ng nangyari sa buhay ko, ay hindi ko napansin na birthday ko na pala. Ngayon ay 19 years old na ako, isang taon na lumapit ng konti ang edad kay Lucas, na dinideclare ko na ngayon na stop na ang birthday, hanggat hindi ko siya naabutan. Alam kong imposible iyon, pero anong magagawa ko? Gusto ko na siya. Lucas POV. Kakaiba din naman si Alexa, sa dinami-rami ng pwedeng makalimutan ay ang birthday niya pa. Isa lang ang ibig sabihin nun, talagang selfless siya. Hindi niya naiisip ang sarili, at tanging ang mga taong mahalaga lamang sa buhay niya ang importante.
Nakahinga ako ng maluwag nang mapapayag ni Lester si Selena na pumunta. Buti na lang daw ay naisipan niyang i-video call si Miko, kaya naman ayon, sumama ng kusa ang dalaga sa kanya. Alam kong nagulat si Selena sa sinabi ni Miko tungkol sa aming dalawa ni Alexa. Hindi ko maiwasan ang mag-isip tuloy ngayon. Buisit na Lester. Ang inis na sigaw ko, sakto sa pagpasok ng aking kaibigan. Nasa aking office ako ngayon habang hinihintay na matapos ang online class ni Alexa. Bakit? Anong ginawa ko? Takang tanong niya, kaya naman tinitigan ko siya ng masama. Nagtatanong ka pa, ano ngayon ang gagawin ko? Bakit kasi sinabihan mo si Alexa na marriage application yung fill outan niya? Wala akong maisip saka diba nasabi ko na nga kay Miko na asawa ka niya. Sagot naman niyang kakamo-kamot ng ulo. Bakit? Ayaw mo ba siya maging asawa? Tanong pa niya. Hindi ako nakaimik, at biglang napaisip. Sa nararamdaman ko ngayon para kay Alexa, alam kong mahalaga at importante siya sa akin. Ayaw kong may mangyaring masama sa kanya, at handa akong gawin ang kahit na ano basta para sa kanya. Natahimik ka na, don't tell me iniisip mo pa. Bulalas naman ni Lester. Hanep, iniisip mo pa talaga halos lolo ka na nung bata. Dahil sa inis ko ay binato ko siya ng folder na nasa lamesa ko. Aray! Sigaw niyang tatawa-tawa, habang pinupulot ang mga piraso ng papel na nakaipit doon, bago inilagay na muli sa ibabaw ng aking lamesa. Seriously speaking Lucas, sabi niya matapos maupo sa upuang nasa tapat ng table ko, at mukha na nga siyang seryoso. Ano ang balak mo kay Alexa? Hindi ko rin alam. Napabuntong hininga ako pagkasabi ko nun, maang na nakatingin naman sa akin si Lester. But don't get me wrong, I care about her. Gusto ko ay lagi siyang masaya, at gusto kong suportahan ang lahat ng makakapagpaligaya sa kanya. Tuldok. Kaso, tanong niya. Sumandal ako sa aking upuan at yumuko, saka ko siya tiningnan ng kunot-noo, bago umiling-iling. Natatakot ka? Tumango ako sa sinabi niya. Iyan siguro ang tamang term. Ano naman ang kinakatakot mo? You know the kind of life we have, Lester. At alam naman iyon ni Alexa. Simpleng babae lang siya, at alam kong simpleng buhay lang din ang gusto niya. Sa tingin mo, kaya kong ibigay iyon, nang hindi malalagay sa alanganin ang buhay niya. Tanong kong punong-puno ng agam-agam. How long have we been living like this? More than 1.5 decades. Pero wala pa ni isa sa mga nakaaway natin, or kalaban natin ang nagtangkang gumawa ng masama sa'yo. And that scares me more. Paano kung naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon? Paano kung gamitin nila si Alexa, para lang makaganti sa akin? Ang nag-aalalang tanong ko ulit. Valid naman yung worry mo, pero anong gagawin mo? Kontento ka na ba na ganyan lang kayo? She's a woman. A very young woman. Kahit lumaki siya na responsable, hindi ibig sabihin nun ay immune na siya sa kilig, kaya okay lang na hindi na niya maranasan iyon. Paano mo ipaparamdam sa kanya iyon? Alam mo, dinagdagan mo pa ang isipin ko. Yung kasal lang ang problema ko kanina kung ano-ano. Pa ang sinabi mo. Inuunahan lang kita, alam mo naman suportado kita sa lahat ng bagay. Suportado o may binabalak ka sa kaibigan niyang si Selena? Ano? Bulalas niya. Don't think na hindi ko nakikita ang paraan ng pagtingin mo sa bata. Diniinan ko pa ang pagkakasabi, dahil chance ko nang makaganti sa kanya. At isa pa, alam kong alam mo rin ang tingin na ipinupukol sa kanya ni Miko. Napansin mo rin? Tanong niya, at tumango naman ako. Ang malas ni Selena. Para ka nang niyang lolo tapos para naman niyang kapatid, or pamangkin yung isa pang nagkakagusto sa kanya. Bata pa si Miko, Lucas. Bata din ako noong makaramdam ako ng kakaiba para kay Martina. Magkaiba sila Martina at Selena, at alam mo yon. Napakalayo ng pagitan nila. Pagtatanggol pa ni Lester. Ako, si Alexa lang ang problema ko. Ikaw, ewan ko na lang. Alam kong napalapit na sa'yo si Miko, at sigurado akong itinuturing mo na siyang pamangkin or anak. The way you treat him. Kung gaano ka ka-proud sa achievements niya, dinaig mo pa si Alexa. Ayaw kong isipin yan sa ngayon, sabi niya na ikinangisi ko. Anong nginangisi-ngisi mo dyan? Akala mo ba hindi ko kayo nakita ni Selena sa kitchen?
Nanlaki ang kanyang mga mata sabay tayo. First time kong nakitang namula ang kanyang pisngi nang dahil sa hiya. Naalala ko, tuturuan ko pa pala si Meiko sa lesson niya. Pagkasabi niya nun ay mabilis na siyang tumayo at lumabas ng aking opisina, iiling-iling naman ako habang sinusundan ko siya ng tingin. Napabuga ako ng hangin, nang tuluyan na siyang mawala sa aking paningin, matapos niyang isara ang pintuan. Napaisip ako sa kalagayan niya. Totoo naman na napamahal na sa kanya ang bata, at sigurado ako doon. Sigurado rin ako na gusto niya si Selena, katunayan na doon ang nakita kong paghahalikan nila. Mabilis lang naman iyon at parang biglaan lang. Pero kilala ko si Lester, alam ko kung ano ang klase ng tingin na ibinigay niya sa dalaga, at alam kong mahihirapan siya dahil kailangan din niyang i-consider ang mararamdaman ni Meiko kung sakali. Ipinilig ko ang aking ulo. Bakit ba kailangan ko pang isipin ang problema niya, gayong may sarili rin? Akong problema na kailangang paglaanan ng oras. Alexa, hindi ko alam ang gagawin ko sa'yo. Hindi ko rin naman kaya kung mawawala ka sa paningin ko, kaya naman hindi ko rin magawang pakawalan ka. Isa pang kinakatakot ko, ay ang lihim na itinatago ko, na ayaw kong malaman niya hanggat maaari. Dahil sigurado akong magagalit, o baka iwan niya ako. Isang malakas na pagbuga ng hangin ang aking pinakawalan, bago ako tumayo mula sa aking kinauupuan. One at a time, unahin ko muna ang tungkol sa kasal. At dito na po nagtatapos, ang 11 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat. Chapter 43